Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Ate LJ. Bago tayo humantong sa masakit na katotohanan, gusto ko munang kayong nalihin sa isang panahon kung saan ang pag-iibig nila Lou at Emily ay tila isang teleseryeng walang kontrabida. Yung tipong kahit ang ulan ay tila musika at ang bawat hirap ay naging magaan dahil magkahawak sila ng kamay. Pakinggan natin ang unang bahagi ng kanilang kwento. 5 taon na ang nakalipas. Naalala ko pa ang amoy ng niluluto kong pansit canton habang hinihintay si Emily na umuwi galing sa trabaho. Wala pa kaming gaanong pera noon, pero pakiramdam ko, ako ang pinakamayamang babae sa mundo. Mahal, nandyan ka na ba? Huwag mong kakalimutang iwan ng payong mo sa labas. Baka mabasa ang carpet natin. Nandito na ako, Lou. Grabe, basang-basa ako pero alam mo, amoy pa lang ng luto mo. Tuyo na ako agad sa tuwa. Halika rito, akin na yung bag mo. Nag-init ako ng tubig, maligo ka na para hindi ka sipunin. Paglabas mo, nakahain na ang paborito mong extra spicy canton na may itlog. Lou, bakit ang bait-bait mo? Minsan naisip ko paano kung biglang mawala ang lahat ng to. Paano kung maghirap tayo lalo? Emery, makinig ka. Kahit tumira tayo sa ilalim ng tulay, basta magkayakap tayo sa gabi, hindi ako magrereklamo, hindi kita bibitawan. Ibibigay ko sa iyo ang mundo. Kahit kailanganin kong buuin yun, gamit ang sarili kong mga kamay. Ang corny mo talaga, pero seryoso, Lou. Ikaw lang ang kailangan ko. Ikaw ang tahanan ko. Pangako hindi ako titingin sa iba. Sa'yo lang ang puso ko habang buhay. At tinupad ni Lou ang pangako niya habang nag-aaral si Emily para sa kanyang promotion at habang naghahanap ito ng direksyon sa buhay, si Lou ang naging sandigan. Si Lou ang tagabayad ng kuryente kapag kapos si Emily, si Lou ang taga-masahe sa gabi, at si Lou ang taga-punas ng mga luha nito tuwing napapagod ito. Shhh! Matulog ka na, mahal. 2:00 ng madaling araw, tapos ko na itintong report mo. Bukas pag-iisip mo, may baon ka na rin sandwich para hindi ka malipasan ng gutom sa office. Thank you, Lou. I love you so much. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala sa tabi ko. You're my everything. I love you more. Kahit anong mangyari, andito lang ako sa likod mo palagi. Pero ang sabi nila, ang sobrang tamis nakakaumay at ang sobrang kabutihan minsan ay inaabuso. Makalipas ng ilang taon, nakuha ni Emily ang tagumpay ng pangarap nila. Dumami ang pera, lumawak ang koneksyon at kasabay nito ang unti-unting paglamig ng kanyang pakikitungo sa babaeng bumuo sa kanya. Hindi ko napansin nung una. Akala ko pagod lang siya, pero isang gabi, habang nakahiga kami, ramdam ko na ang pader na itinayo niya sa pagitan naming dalawa. Mahal, okay ka lang? Kanina ka pa nakatitig sa phone mo. Sino ba yung kachat mo? Kanina pa nakangiti yung screen mo ah. Wala to, Lou. Kasama sa work, huwag kang masyadong papagbantay. Masyado mo akong sinasahal. Sinasakal? Nagtatanong lang naman ako, mahal. Dati naman, pinapakita mo sa akin lahat. Gusto ko lang naman makipagkwentuhan bago tayo matulog. Tungkol ako, Lou. Patulong na tayo. At pwede ba, bukas wag mo na ako ipagluto ng baon. Nakakaya sa mga office mates ko. Mukha akong bata. Bibili na lang ako sa labas kasama ang mga kaibigan ko. Sige mahal. Good night. Doon nagsimula ang lahat. Ang dating tahanan ni Emily, unti-unti nang nagiging bilangguan sa kanyang paningin. At habang si Lou ay patuloy na nagbubuhos ng pagmamahal sa kanilang relasyon. Hindi niya alam na ang bawat patak nito ay nasasayang lang dahil ang puso ni Emily ay nakalaan sa iba. Masarap ang magmahal ng tapat, pero nakakatakot kapag katapatan mo ang siyang ginagawang tuntungan ng iba para makaalis sa buhay mo.
Dito nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Abangan sa susunod na bahagi ang pagpasok ni Amelia sa eksena at ang pagguho ng mundo ni Luke. Muli ako sa Ate LJ. Huwag ibigay ang lahat para sa huli may matitira pa sa iyong sarili.